Welcome back sa ating channel at simulan natin dito sa round 558. Tignan nyo naman ang ating Lodi na si Takamura, endorser na ng Champion Royal Energy Drink. Grabe, world champion na, model pa. Ang tanong, nakakalakas ba talaga yan o baka pang scam lang ni Takamura? Habang kumakain, tutok na tutok ang lahat sa TV, sabi ni Itagaki. Sobrang natural daw ni Takamura sa harap ng kamera. Isipin mo, bago ang malaking laban, nakuha pang mag-commercial. Sabi nga ni Aoki, iba talaga ang kumpiyansa ng taong hindi kilala ang salitang talo. Bilib na bilib si Ippo at Itagaki. 2 weight classes na ang hawak ni Takamura pero para sa kanya, simula pa lang yan. Pero teka, nasaan si Kimura? Ba't parang may kaba sa paligid? Parang may masamang mangyayari ah. Hayan na, pumasok na si Kimura. Pero anong nangyari? Mukhang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura niya. 3 araw na ang nakalipas simula nung huling laban pero parang yung damage niya pang 1 buwan. O baka naman hindi yung suntok ang iniisip niya, hinahanap niya kung nasaan si Takamura. Naalala niyo ba yung pangako o yung pustahan? Sabi ni Takamura noon, kapag hindi sila nanalo, may special na gupit silang matatanggap. Sabi ni Aoki, draw naman kami ah, hindi naman kami talo. Logic versus Takamura na to mga idol. Pero alam nyo naman si Takamura, hari ng technicality. Sabi nila Ippo at Itagaki, hindi sila natalo pero hindi rin nanalo. So gupit pa rin. Grabe, budol is real. Kitang-kita ang takot sa mata ni Aoki at Kimura. Papaya haircut is waving. Si Aoki, ayaw paawat. Lalaban ako sabi niya. Pero pinaliwanag ni Kimura na 2 weight class champion, wala kang laban. Pero maya-maya kumaripas na ng takbo. Hindi! Ayaw ko! Sigaw pa niya habang palabas ng pinto. Pero sa mundong to, walang nakakatakas sa kamao ni Takamura. Boom! Speaking of the devil. Biglang sumulpot si Takamura sa likod ni Aoki. Sino ang shithead? Huli ka balbon! At tignan nyo, may dala pang higanting gunting ang loko. Mukhang handa na siyang maging celebrity barber ngayong araw. Eto namang si Kimura, ginamit ang Tokno Jutsu. Sinubukan niyang makinegotiate, sabi niya, dahil half-kept naman daw ang promise baka pwedeng bawasan ang parusa. At himala, nauto niya si Takamura, tinupad niya yung gupit pero maliit lang at nakatago sa gilid ng ulo. At si Aoki, wala na, finish na. Trader din tong si Kimura eh. Para makaligtas si Aoki na kasalukuyang knockout sa sahig ay balak nilang gupitan. I'll lend a hand, sabi pa ni Kimura. Damay-damay na to. Sinimulan na ni Takamura ang paggupit habang si Ippo at Itagaki nanonood lang sa gilid. Nagtatalo sila dahil napakaikli lang ng buhok ni Aoki at mahirap pormahan. Sunod-sunod pa ang pagkakamali at hindi nila makuha yung eksaktong gupit, pero sa huli, natapos din. Sabi ni Takamura medyo sablay lang ng kaonte pero goods na. Perfect likeness si kanya. Eto namang si Coach Kamogawa kasama ang manager na si Yagi pumasok na parang walang nangyari. Binati ang mga boxers dahil sa magandang performance noong nakaraang laban. Binati ni Yagi si Takamura dahil sikat na talaga siya, may interviews, TV features at commercials. National star na talaga siya. Pero naputol ang kasiyahan nung magising ang biktima. Nagulat si Coach Kamogawa sa gupit ni Aoki at sinabing, "Pinagloloko mo ba kami?" Napalingon si Aoki sa salamin at nagulat din sa nakita. Lahat ay nakaabang sa magiging reaksyon niya. Full view na tayo sa broccoli hair ni Aoki. Galit na galit siya habang si Takamura tawa lang ng tawa. "Anong ginawa niyo sa ulo ko?" Sigaw niya sa buong gym. Ito na siguro ang pinakamalupit na prank sa kasaysayan ng Hajime no Ippo. Lipat tayo sa bahay ni Ippo, seryosong usapan muna. Sabi ni Ippo kahit gago si Takamura, iba pa rin ang narating niya. Habang kumakain sila, binuksan muna nila ang TV habang pinag-uusapan ng mga tao sa gym at sa isang commercial nakita nila si Takamura. At ito pa ang isang commercial, fitness equipment naman ang ine-endorse ni Takamura. Kahit sa TV, mukhang nang-aasar pa rin ang itsura niya. Sikat na talaga si Takamura. Naging emosyonal si Ippo at napaisip siya na ang kasama niya sa training araw-araw ay isang incredible person. Isang alamat na nagbubukas ng pinto para sa pangarap ng iba. Kahit barbero siyang walang lisensya, idol pa rin siya ni Ippo. Habang kumakain sila, sabi ng nanay ni Ippo, "Everyone has dreams.
Titingnan mo kung hanggang saan ang kaya mong maabot. At yun ang katangian ng isang tunay na lalaki. Kaya dapat daw ay maging rookie king din si Itagaki, sabi ni Ippo. Sumang-ayon si Itagaki at gagawin naman niya lahat habang kumakain. Narinig nila sa commercial yung yummy yummy broccoli, sabi sa TV. Si Aoki naging broccoli man. Have broccoli with every meal. Lahat sila ay natumba sa gulat. Si Aoki nakasali sa commercial. Ang prank ni Takamura ay nagamit pala niya para maging si Broccoli Man. Pero sa huli, at least nakuha niya ang pangarap niya na makagawa ng commercial. Napaisip na lang sila kung hanggang saan ang maaabot ni Aoki. Grabe yung last panel ng 558, walang kalaban-laban si Aoki, tulog habang ginugupitan. Balik na tayo sa aksyon. Dito sa round 559, tignan nyo naman tong dalawa, si Ippo at Itagaki, maagang nagpapakitang gilas sa jogging. May timer pa? 2 minutes and 52 seconds? Grabe, bilis niya na. Daig pa yung tumatakas sa naniningil ng utang. Nanalo si Itagaki sa lap na to at sabi ni Kumi natalo niya si Ippo sa bilis. Amazing. 8 laps na raw yun pero parang hindi man lang hiningal si Itagaki. Isipin mo, 4-rounder pa lang siya pero yung stamina niya pang world class na. Pero ba't parang seryoso masyado ang bata natin? Heto na pumasok na ang mga girls. Si Nanako, yung sister ni Itagaki at ang ating favorite nurse na si Kumi. Tignan niyo si Ippo namumula na naman. Tinanong ni Kumi kung free si Ippo sa Saturday pero biglang sumausaw si Nanako na libre rin ito. Siyempre, sana all free para sa date. Pero ang awkward ng tension, parang may love triangle na nagaganap. Bilib na bilib si Nanako sa kuya niya. Big brother is going to win, sabi niya. Tapos biglang hirit, unlike a certain someone's brother. Ouch! Dinamay pa si Mashiba. Pero totoo naman, determinadong maging rookie king si Itagaki. Kahit si Ippo, napapasorry na lang sa kaba. Nandyan na ulit si Itagaki, kakatapos lang tumakbo. Inaya siya ni Ippo na lumabas para mag-relax naman sa Saturday. Pero bumanat ang bata natin. I'm not in the mood to have fun. Whoa, beast mode on. Masyado siyang focus. May pinaghahandaan ba siyang final boss? Napasori na lang si Ippo. Akala niya papayag si Itagaki dahil malayo pa naman ang laban. Si Nanako, sumausaw na naman. Kung hindi makasama si Itagaki ay silang tatlo na lang daw muna ang gagala. Tayong tatlo? Parang inis na tanong ni Kumi. Kahit si Ippo napapaisip, sabi niya, baka kinakabahan lang siya. Pero tignan niyo si Itagaki sa background, shadowboxing pa rin kahit gabi na. Yung determinasyon niya, parang kape, sobrang tapang, hindi ka patutulugin. Sa gym, sparring naman, pinatumba lang naman ni Itagaki ang tatlong opponents na puro 4-rounders din. Sabi ni Kimura, born natural talaga siya. Power, speed, intuition, nasa kanya na lahat. Siya na ata ang chosen one ng Kamogawa Gym ngayon. Pero teka, wild na masyado ang sparring. Halos mawala na ng form si Itagaki sa sobrang gigil. Sabi ni coach, calm down. Masyadong tense ang bata. Ano bang nakain nito? Parang may gustong saktan na hindi niya mailabas-labas. Pinag-uusapan ni Ippo yung darating na laban kay Imai Kyosuke. Sabi nila, baka yun ang dahilan kung bakit siya kinakabahan. Si Imai kasi ang tumalo sa kanya nung amateur days. Pero wait, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit ganito kaseryoso si Itagaki. Sa labas ng gym, todo payo pa rin si Ippo. Kailangan mong huminga muna, sabi niya. Concerned talaga si Ippo sa junior niya. Pero si Itagaki, parang nasa ibang mundo ang isip. Saturday, ano bang meron sa Saturday? Hirit pa ni Ippo. Nag-improve ka na simula nung nag-pro ka. Gusto lang naman niyang mag-rest ang bata. Pero si Itagaki parang may dark cloud sa ibabaw ng ulo. Masyado siyang affected sa kung sino man ang makakalaban niya sa qualifiers. Plot twist. Tumawag si Kumi kay Ippo at sino ang sumagot? Si Nanako. Nasa bahay pala ni Ippo. Selos mode si Kumi, mga lods. Bakit ka andyan sa bahay ni Makunuchi-san? Pero work-related lang daw, tumutulong lang sa bangka. Kaba si Ippo, baka ma-flicker job siya ni Mashiba mamaya. Speaking of the devil, pumasok ang scariest brother sa balat ng lupa, si Mashiba. Food now. Grabe, parang laging galit sa mundo. Tignan nyo yung itsura niya, parang hindi kumain ng isang linggo.
Takbo na, Kumi! Baka ikaw ang makain niyan. Umalis si Mashiba para kumuha ng takeout pero pansinin niyo ang transition. Gabi na sa Tokyo Dome. Dito na magsisimula ang tunay na tensyon. May qualifying match na nagaganap at ito ang pupuntahan ni Itagaki. Ayan na, sa loob ng ring may isang fighter na gumagamit ng flicker jabs. Nagulat si Ippo. Hindi siya makapaniwala. Akala ko ba si Mashiba lang ang gumagawa niyan? Sino tong impostor na to na nanggagaya ng style? Ang bilis, ang haba ng reach. Sabi ni Itagaki, if I said the match with Kyosuke wasn't on my mind, I'd be lying. Pero eto ang kalaban ko ngayon. Tignan niyo yung mata ni Itagaki, punong-puno ng galit at seryosong alaala. Eto na ang big reveal, Makino Fumito, ang taong nakalaban ni Itagaki sa debut match niya. At eto ang pinakamasakit, siya ang nagbigay kay Itagaki ng una at nag-isang talo niya. Payback time na ba para sa bata natin? Flashback tayo sa budol match nila noon. Si Makino hindi lang basta boxer, maruming lumaban. Headbutt, siko, tinatapakan ng paa. Lahat ng dirty tactics nasa kanya na. Parang yung kaklase mong nangungudigo pero siya pa yung mataas ang grade. Ganun kasama tong si Makino. Tignan niyo ang ngiti ni Makino, sobrang creepy. Basta manalo ako, yun lang ang nasa isip niya. Naging monster siya dahil sa panalong nakuha niya kay Itagaki noon. At ngayon, sabi ni Itagaki, I'm gonna have to take responsibility for it. Lagot ka ngayon, Makino. Gigisahin ka sa sarili mong mantika. Dito nagtatapos ang chapter, mga kaibigan. Abangan natin sa susunod na video kung paano reresbakan ni Itagaki ang cheater na to.